Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po komentuhan po kayo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo mga kababayan, mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tama, ito po nakaraang pahayag ng isang Rimulya. Alam naman po natin, basta Rimulya ay kabit na po yan sa probinsya ng Cavite, mga kababayan. At ayon daw po dito kay DILG Secretary John Vic Rimulya, kung wala daw pong Marcos ay walang Rimulya. At syempre po, yung legasiya po ay pinagmamalaki po ang legasiya ni Bongit na tinatawag na bangag. Yan po doon yung mga nakaraan. At syempre po, ang isa pang legasiya nila, mga kabayan, yung ginawa po sa atin na mahigit 3 taon. Mag-4 na taon, alam naman po natin kung ano-ano po yun. Hindi po ba? Nangunguna po ang korupsyon at pamumulitika. At yung isa pa nilang legasiya, ang pagpapatapon po sa dating Pangulo na hindi man lang po nakakuha kahit katiting na due process sa ating Korte Suprema, sa ating judicial. Hindi po ba? Yan po ang mga legasiya nila. Kaya kung walang Marcos, walang Rimulya. Pakinggan na po natin ang pahayag niya po, mga kababayan. Umpisahan na po natin. This girl is too short to ride a... How No. did you become friends? Because my father was appointed as governor by his father. So, bata ka pa? Oo, kilala ko Magkalaro na. ba kayo? Hindi naman, kilala ko na. The Marcoses have never campaigned in Cavite at their expense is always at ours. Kasi kung walang Marcos, walang Rimulya. They gave my father the break to become governor. So, It's an hanggang unrepaid ano debt. na yan? Hanggang apuhan ng... Hopefully, kami, we stuck with them for 36 years. We never changed sides. Loyalist talaga kami. How did you become friends? Because my father was appointed as governor by his Po mga father. tambay, So, bata ka pa? talagang bata pa lang po. Ang pamilya po nila, kahit po siya bata pa lang at kanyang magulang ay loyalist na po. At talagang magkakaibigan na. Kung hindi dahil sa matandang Marcos, ay hindi po ma-appoint bilang gobernur ang kanyang tatay. Kaya po pala, mga kababayan, kaya po pala wala po silang nakikita na anomalya sa administrasyon po natin ngayon. At wala rin po sila nakikita na doon po sa sinasabi mismo ng kapatid na gumagamit ng pulburon at coke ang kanyang kapatid ay hindi palat nilang makikita talaga. Dahil nga po sa saradong-saradong loyalista, mga kababayan. At syempre, pinagmalaki rin po niya noong nakaraan, di po ba? Yung legasiya po ng kanyang sinasabi pong idol at loyalista at hindi na mawawala ang pagiging loyalista po ng pamilya nila, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ulit yung pinahayag niya. Sinasabi ko na nga pa, What is the president's legacy? I think this one is not clear to the Filipino people. What will he be known for? Technically speaking, he has 1 year and 10 months left. What is he gonna be known for? Well, I think his legacy will be that for the first time, a president confronted corruption head-on to the people who he was closest to the people who was in his tent. He confronted the corruption head-on and is willing to send them to jail no matter what their relations were. Wait, head on. So Head on. He's willing. He's- He's willing to confront former Speaker Martin Romualdez. You said the closest to him. Everyone. Ang instruction But siya what has he wherever. done? What is the president's legacy? I think this one. Nakita niyo po mga tambay, yung legasiya pinagmalaki pa. Kahit sino raw po. Dahil doon sa ang presidente, ang nagbunyag at talagang seryoso. Kahit sino ka pa, kahit kapamilya ka pa, ay makukulong ka. Ang tanong, nakulong na ba? Nauna pa nga nakulong si Bong Revilla, kisa kitang Baluslos at kay Sandro. Hindi po ba? Legasiya po nila yan eh. At syempre po, isa pang legasiya nila, mga kababayan, nang hindi makakalimutan ng taong bayan, lalo-lalo po nung matitino. Mas pinotektahan po nila ang masasama, gumagawa ng masama. At ang gumagamit ng mga pulburon, mas pinotektahan nila kaysa ron sa nagpapatupad ng batas at kaysa ron sa ang bansa ay maging mapayapa at matahimik at ligtas sa masasamang tao, lalo-lalo sa gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Mas pinotektahan po ng sinasabi pong mga loyalista. At ano po ang legasiya nila na ginawa? Ito po,
hindi po nakakuha man lang ng due process at kidnapping pang ginawa nila umano sa dating Pangulo. Ibalik tanaw po natin ulit. Hello guys, nandito na naman. Tama ba yon? Sasakay na lang siya sa aeroplano tapos dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, may isang korte sa Pilipinas na verify muna yung warrant of arrest na yan. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa aeroplano. So, sa akin, I continue to pray tonight. I appeal to everyone involved. Hindi ibig sabihin no, na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that. But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? No wonder si Kitty sabi niya, this is the plane na kinidnap yung yung tatay ko, di ba? No wonder yung bata kidnapping ang tawag. And I think many Filipinos will interpret it that way, no? Tama ba yon? Yan, tama po sa kanila yan. Hindi po ba? Hindi man lang po binerify sa ating judicial, sa ating korte, ang hawak po doon po sa cellphone na binasa po ni Torre. Hindi man lang po binerify sa korte ng Pilipinas yung sinasabi pong warrant of arrest na sinasabi po ni Senator Cayetano. Hindi po nila binerify yan. Hindi nga dinala nila sa korte hindi po ba? Yan po ang mga legasiya na ginawa po na never makalimutan po ng sambayan ng Pilipino na matitino. Matitino, mga kabayan. At lalo-lalo po kasama ang ating napakaraming milyon na mga kababayan nating OFW na never makalimutan ang ginawa pong mga legasiya nila na sinasabi po ni John Vic, ang legasiya na nagawa ng kanyang hinahangaan at ang kanilang pamilya ay saradong loyalista. Mga kababayan, yan po si John Vic na nag-aambisyon din daw po umano na tumakbo kung i-endorso daw po ng kanyang iniidolong pamilya, lalo-lalo po ng presidente niya na may issue na gumagamit ng pulburon umano. Ayon na rin po mismo sa kanyang ate, mga kababayan. Yan po ang klase na pamilya na mga loyalista sa Cavite umano. At kamusta na po ang korupsyon, lalong-lalo po sa mga proyekto ng gobyerno. Kamusta na po ang mga flood control dyan sa Cavite. Kamusta na rin po ang kriminalidad sa Cavite. Kamusta na rin po ang mga pulburon dyan sa Cavite. Mapayapang mapayapa na po ba ang mga kababayan natin sa Cavite? Mga kababayan, ligtas na po ba sila sa mga adiktus, sa mga kriminal? Mga kababayan, lalong-lalo na, ang Cavite ba ay hindi po nagkakaproblema sa baha, lalong-lalo po sa mga proyekto ng mga politiko, mga kababayan, na mga loyalista raw. Yan po mga kababayan, ang komento po natin dito po sa napakahusay po ng mga Remulla umano. Saradong-sarado po ang pamilya nila dahil po nabigyan ng malaking pabor magmula pa pala sa tatay niya na naging gobernador ng Cavite dahil sa matandang Marcos. Ngayon, nabigyan din po sila ng pabor dahil naging DILG secretary siya at naging DOJ secretary ang kapatid at naging ombudsman secretary din ngayon. Nakita niyo po mga pabor, hindi po ba? Kaya nga po ang tanong, hindi rin kaya binibigyan ng pabor ang mga kabalbalan at kawalanghiyaan na ginawa ngayon administrasyon na pagtatakpang kaya dahil po sa sinasabing pabor, utang na loob, loyalista. Mga kababayan, yan po mga kababayan, ang lahi ng Remulla na solidong loyalista. Kaya nga po tayo mga tambay, umaasa po tayo at nananalangin. Mga kababayan, ang susunod po sana po, ang susunod pong uupo na presidente ay hindi po loyalista. Para po makita at mabigyan naman po
ng katarungan ang mga pinagagawa ng sinasabing mga loyalista umano. Mga kababayan, dalangin po natin yan. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagbibigay po ng komento po ninyo. Like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gayat Siena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat, mga kababayan. At tiis lang po tayo, mga kababayan. Ingat po tayo. Bye-bye.